Naisip mo na ba na lahat ng pinaniniwalaan mo sa loob ng 35, 40, 50 taon ay maaaring isang ganap na kasinungalingan? Lahat ng bagay. Ang iyong pananaw sa tagumpay, pera, relasyon, pati na ang paniniwala mo kung sino ka at paano kung sabihin ko sa iyo na ang buong buhay mo ay hinubog ng isang programa na hindi mo man lang alam na umiiral. At ang pinakamalala pa, ang programang ito ay hindi mo ginawa. Maniwala ka, ang iyong kasalukuyang realidad ay hindi bunga ng iyong nais, kundi ng mga inilagay sa iyo at mayong araw ipapakita ko sa iyo yon. Buhay ko'y lumipas na naniniwala akong may hangganan ako. At alam mo, talagang naniwala ako na yon ang totoo. Lumaki ako sa pakikinig na kung walang pag-aaral, wala akong mararating, at tanging mga matatalino, may diploma, lamang ang maaaring magtagumpay. At sa loob ng maraming taon, dala-dala ko iyon na parang sentensya. Noong ako'y 26 na taong gulang, kumikita ako ng $4,000 bawat taon at may utang na $6,000. Laging may sakit, walang enerhiya, walang direksyon. Tinitignan ko ang aking buhay at iniisip, ito ang nararapat sa akin. Ito ang ako. Ngunit hayaan mo akong tanungin ka, ilang beses mo nang naisip ito? Ilang beses mo nang tiningnan ang iyong bangko, ang mga bayarin, ang iyong buhay, at naniwala na yon ang iyong kapalaran? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, hindi na kaya, huli na para sa akin. Kung iyon ay dumaan sa isip mo, hayaan mo akong sabihin, hindi ka nag-iisa. Ngunit hayaan mo rin akong ibahagi ang isang bagay na magpapasabog ng iyong isipan, kasinungalingan iyon. Isang kasinungalingan na pinaniwalaan mo ng maraming taon, marahil ng dekada. At alam mo ang pinakamalala pa. Ang kasinungalingang iyon ay hindi galing sa iyo. Inilagay iyon sa loob mo. Mula pagkabata, ikaw ay naprograma na maniwala sa mga limitasyon. Naprograma na tanggapin ang isang pamantayan. Naprograma na huwag magtanong. At dahil dito, kahit na makalipas ang maraming taon, kahit na nagsumikap ka, kahit na nagtatrabaho ka ng mabuti, tila walang nagbabago. Napapansin mo ba yon? Hindi ito kakulangan sa pagsisikap. Kakulangan ito sa kamalayan. Ngayon, pakinggan mo ito ng mabuti, ikaw ay enerhiya. Lahat ng umiiral ay enerhiya. Sabi ni Einstein, lahat ay enerhiya at yan lamang ang umiiral. I-adjust ang dalas ng realidad na nais mo at hindi mo ito maiiwasang makamtan. Hindi ako nagsasalita ng murang pilosopiya, ito ay pisika. Ito ay agham. Ngunit hindi mo ito natutunan. Sa paaralan, tinuruan ka ng matematika, ng kasaysayan, ngunit walang nagturo kung paano gamitin ang isip. At ang iyong isip ang pinakamakapangyarihang puwersa na umiiral. Lahat ay nagsisimula doon. Nang matuklasan ko ito, para bang isang bagong mundo ang bumukas sa harap ko. Naunawaan ko na ang problema ay hindi kung sino ako, kundi kung sino ang pinaniwalaan kong ako. Ito ang unang malaking pagbabago sa aking buhay. At nais kong maramdaman mo ito ngayon. Sino ang pinaniwalaan mong ikaw ngayon? Isang karaniwang manggagawa. Isang tao na nabubuhay lamang para magbayad ng mga bayarin. Isang ama o ina na ginagawa ang lahat ng makakaya, ngunit pakiramdam ay palaging kulang ang isang bagay. Ngayon, sagutin mo ako, sino ang nagpakumbinsi sa iyo na iyon ang iyong hangganan? Sino ang nagsabi na hindi mo maaaring makamtan ang lahat ng iyong nais? Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na maaaring masakit pakinggan. Karamihan sa mga taong kilala mo ay hindi totoong nabubuhay, sila ay nag-iral lamang. Sinusunod nila ang isang script na isinulat ng isang tao na namatay na maraming taon na ang nakalipas. Gumigising, nagtatrabaho, nagbabayad ng bayarin at naghihintay ng katapusan ng linggo upang magkaroon ng ilang oras ng kalayaan. At hindi ito pamumuhay, ito ay umiiral lamang. Nararamdaman mo ba ito sa iyong balat? Dahil dito, kahit na nakakamtan mo ang isang bagay, nararamdaman mo pa rin ang kawalan. Dahil sa kaibuturan mo, alam mo na ipinanganak ka para sa mas higit pa. At dito nagbabago ang lahat, hindi ka limitado. Hindi ka kailanman limitado. Ikaw ay nilikha ayon sa larawan at pagkakahawig ng isang walang hanggan. Ibig sabihin, may kapangyarihan sa loob mo na hindi mo pa naiisip. Isang kapangyarihang makakabago ng lahat. Hindi ako nagsasalita ng motibasyon, ako ay nagsasalita ng batas. Katulad ng batas ng grabidad, ang batas na ito ay gumagana para sa lahat. Ito ay batas ng panginginig. Lahat ay nanginginig. Lahat ay gumagalaw. Walang nakatigil. At ang iyong dalas ang tumutukoy kung ano ang iyong naakit.
Ngayon, ang dalas na iyong pinapalabas ay resulta ng mga paniniwala na tinanggap mo bilang katotohanan. Ngunit paano kung maaari mong baguhin ang dalas na iyon? Paano kung maaari mong kumonekta sa lahat ng iyong ninanais? Sasabihin ko sa iyo, kaya mo. Ngunit bago yon, kailangan mong gawin ang isang napakahalagang bagay, itigil ang paniniwala sa kasinungalingan na paulit-ulit na sinabi sa iyo sa buong buhay mo. Ang kasinungalingan na hindi ka sapat. Ang kasinungalingan na mahirap ang pera. Ang kasinungalingan na hindi ka karapat-dapat. Nabuhay ako sa kasinungalingang iyon ng matagal. At alam ko kung ano ang pakiramdam na gumising araw-araw na iniisip na hindi ito magtatagumpay. Alam ko ang pakiramdam ng bigat sa dibdib, ang takot na hindi mabayaran ang mga bayarin, ang takot na mabigo muli. Ngunit hayaan mo akong sabihin, nang matuklasan ko na wala sa mga iyon ang totoo, nagbago ang lahat. Ngayon, nais kong pag-isipan mo ito ng buong lakas. Paano kung lahat ng pinaniwalaan mo hanggang ngayon ay mali? Paano kung ang buhay na palagi mong pinangarap ay naghihintay sa iyo, dahil lamang hindi mo kailanman naniwala na posible ito? Ang tanong na ito ang maaaring maging susi na magbubukas ng pinto sa lahat ng iyong ninanais. At hindi ko ito sinasabi para lang aliwin ka. Sinasabi ko ito dahil naranasan ko ito. Dahil nakalabas ako sa kailaliman. Dahil napatunayan ko na gumagana ang batas na ito. Ngayon, sagutin mo ako, handa ka na bang itigil ang pamumuhay sa kasinungalingan? Dahil kung handa ka na, oras na upang baguhin ang lahat. Hindi bukas. Hindi kapag kaya mo. Ngayon. Gusto kong ibahagi sa iyo ang isang karanasan sa aking buhay. Isang bagay na, sa loob ng maraming taon, ay nahihiya akong aminin. Ako ay isang kabiguan. Hindi ko ito sinasabi para magdrama, talagang naniwala ako na wala akong halaga. Lumaki ako sa ideya na hindi ako sapat. Hindi ako naging mahusay na estudyante, kulang sa disiplina, at walang malinaw na pangitain. At ito ay napatunayan nang iniwan ko ang paaralan. Hindi ko natapos ang ika-8 baitang. Pagkatapos noon, ang aking buhay ay sunod-sunod na trabaho na kinaiinisan ko, laging gumagawa ng natitirang gawain, hindi ang gusto ko. Nagtrabaho ako sa mga pabrika, sa mga gasolinahan, nagpapalit ng gulong, naglilinis ng kotse. Ginawa ko ang kahit ano para lang mabuhay. At sa isang panahon, inakala ko na ang hukbong dagat ang magiging solusyon. Pumasok ako, ngunit hindi rin iyon nagtagumpay. Hindi ako nakasakay, nanatili ako sa lupa, naliligaw, walang plano. At pagkatapos kong umalis, lalo lang lumala ang sitwasyon. Sa edad na 26 na taon, ako ay lubos na walang pera. May utang ako na humigit kumulang 350,000 piso. Para sa iyo, noong panahong iyon, ito ay malaking halaga. Kumita ako ng halos 22,000 piso kada taon. Isipin mo, mas mataas ang aking utang kaysa sa kaya kong bayaran sa isang buong taon ng trabaho. At higit pa rito, palagi akong may sakit. Laging may sakit, laging pagod. Tinitignan ko ang aking sarili at iniisip, ito ba ang aking tunay na pagkatao? Isang kabiguan. Isang taong walang kinabukasan. At alam mo ang pinakamahirap. Ang paniwalaan na ipinanganak ka para dito. Na wala kang ibang paraan. At marahil alam mo kung ano ang pakiramdam na yon. Gumising araw-araw na walang enerhiya, may bigat sa dibdib, walang pag-asa na magbabago ang sitwasyon. Naranasan ko yon. Kaya alam ko na hindi madali. At naniwala ako na ang solusyon ay mas magtrabaho. Kaya sinubukan ko. Nag-overtime ako, tinatanggap ang anumang trabaho. Ngunit, habang mas nagtatrabaho ako, mas nadaragdagan ang aking utang. Naranasan mo na ba yon? Ang pakiramdam na kahit anong gawin mo, hindi ka umuusad. Tinanong ko ang sarili ko, bakit sa akin? Bakit napakahirap ng buhay? Naniwala ako na ito ay kakulangan sa swerte, kakulangan sa oportunidad, kakulangan sa lahat. Ngunit ang katotohanan, hindi iyon ang dahilan. Isang araw, may nangyari. Nasa ako sa bumbero dahil, pagkatapos ng maraming masamang trabaho, nakahanap ako ng lugar doon. At doon, may isang tao na nagbago ng aking buhay. Ang pangalan niya ay Ray Stanford. Tiningnan niya ako, pagkatapos ng isang pag-uusap, at sinabi ang isang bagay na hindi ko malilimutan, Bob, isa ka sa mga pinakamasamang kalagayan na tao na nakilala ko. At tama siya. Palagi akong may sakit, palagi akong walang pera, palagi akong nagrereklamo. At tinanong niya ako ng isang tanong na nagbago ng lahat, nagbabasa ka ba?
Sabi ko, hindi ako marunong magbasa ng maayos. Umiti siya at sinabi, kaya ganito ang sitwasyon mo. Wala kang kaalaman tungkol sa iyong sarili. Sa araw na yon, binigyan niya ako ng isang libro, Think and Grow Rich. Nagsimula akong magbasa. Hindi ko naintindihan ang lahat sa simula, ngunit isang pangungusap ang tumimo sa akin, lahat ay nagsisimula sa isip. Hindi ko pa ito narinig dati. Palagi kong pinaniniwalaan na ang buhay ay puro swerte o matinding trabaho. At sa unang pagkakataon, naisip ko, paano kung totoo ito? Paano kung kaya kong baguhin ang aking buhay? Ang tanong na iyon ay nagpasiklab ng isang bagay sa akin. Nagpasya akong maniwala kahit hindi ko naiintindihan. Sinimulan kong gawin ang sinasabi ng libro. Isinulat ko ang aking layunin sa isang papel, kakamtan ko ang kalahating milyong piso. Para sa isang taong kumikita ng 22,000 piso kada taon, ito ay kahangalan. Ngunit isinulat ko. Laging dala ko ang papel sa aking bulsa at sa tuwing mahahawakan ko ito, nakikita ko ang imahe sa aking isipan. Sa simula, walang nangyari. Ngunit nagpatuloy ako. At sa loob ng mas mababa sa isang taon, tumaas ang aking kita sa higit sa 3 milyong piso. Nakalabas ako sa utang. Nagsimula akong mamuhay. At hindi na ako bumalik sa masamang buhay na yon. Bakit ko ito ibinabahagi sa iyo? Dahil marahil, ikaw ay nasa parehong kalagayan kung nasaan ako dati. Nakakulong. Walang labasan. Natatakot. At gusto kong maunawaan mo, hindi ito ang magtatakda sa iyo. Hindi ito kung sino ka. Ito ay resulta lamang ng mga paniniwala na tinanggap mo hanggang ngayon. Kung ako, isang taong walang pinag-aralan, walang pera, may sakit, ay nakapagbago ng lahat, kaya mo rin. Ngayon sagutin mo sa sarili mo, paano kung lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili ay mali? Paano kung may kapangyarihan sa loob mo na kayang baguhin ng tuluyan ang iyong buhay? Dahil sasabihin ko sa iyo ang katotohanan, mayroon. At ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang kapangyarihang iyon. Ngunit una, kailangan mong gawin ang isang napakasimpleng bagay na kasabay nito ay napakahirap, itigil ang paniniwala sa kasinungalingan na paulit-ulit na sinabi sa iyo sa loob ng 35, 40, 50 taon. Handa ka bang gawin ito? Dahil kung handa ka, ang iyong buhay ay hindi na magiging pareho. Lumaki ka na naririnig na kailangan mong makita bago maniwala, hindi ba? Ang pangungusap na yon ay tila inosente, ngunit ito ay isang tahimik na lason. Pinapasira nito ang mga pangarap, nililimitahan ang buhay, at lumilikha ng henerasyon ng mga taong nakakulong sa isang karaniwang realidad. Dahil kung naniniwala ka lamang sa nakikita mo, nakatakda kang ulitin ang umiiral. At kung ang nakikita mo ngayon ay hindi kung ano ang gusto mo, hulaan mo. Hindi ka lalabas dyan. Gusto kong mag-isip ka kasama ko, ilan sa mga mahahalagang bagay sa iyong buhay ang hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita ang hangin, ngunit nariyan ito. Hindi mo nakikita ang kuryente na dumadaloy sa mga linya, ngunit pinapailaw nito ang iyong bahay. Kaya sagutin mo sa akin, bakit sa palagay mo kailangan mong makita muna bago maniwala? Ito ay kasinungalingan na tinanggap mo ng walang pagtatanong. At ang kasinungalingan na ito ay nagdulot ng mataas na kapalit. Ninakaw nito ang iyong mga pangarap, ninakaw ang iyong mga oportunidad, ninakaw ang mga taon ng iyong buhay. Matagal kong isinapuso ang kasinungalingang ito. Naniwala ako na para baguhin ang aking buhay, kailangan ko ng pera. Naniniwala ako noon na para magtagumpay, kailangan mo ng swerte o isang diploma. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring nakakainis, hindi ito totoo. Kilala ko ang mga tao na may diploma, ngunit hindi kayang bayaran ang kanilang mga gastusin. Kilala ko rin ang mga taong maswerteng nawala ang lahat dahil hindi nila alam kung paano pamahalaan ito. At kilala ko ang mga simpleng tao na naintindihan kung paano gamitin ang isip at nakapagtayo ng kanilang sariling imperyo. Ang pangunahing pagkakamali ay ang paniwalaan na ang mga pangyayari ang nagtatakda ng iyong buhay. Iniisip mo na hindi ka makakakuha ng mas mataas na kita dahil mababa ang sahod. Iniisip mo na hindi ka makakapagsimula ng negosyo dahil wala kang puhunan. Iniisip mo na hindi ka na makakabago dahil masyado ka ng matanda. At lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang katotohanan ay hindi ka kinokontrol ng mga pangyayari. Ikaw ay kinokontrol ng iyong paniniwala tungkol sa mga ito. At ito ay nasa iyong paradigma. Ngayon, gusto kong tumingin ka sa iyong buhay.
Isipin ang nakaraang 10, 15, 20 taon. Ano ang tunay na nagbago? Maaaring nagpalit ka ng trabaho, lumipat ng bahay, o nakatanggap ng dagdag sahod. Ngunit sa kabuuan, ang pakiramdam ay pareho pa rin, hindi ba? Ang walang tigil na pakikibaka, ang pakiramdam ng kulang, ang takot na hindi kakayanin. Bakit nangyayari ito? Dahil inuulit mo ang parehong pattern sa isip. Nagbago man ang paligid, ngunit hindi nagbago ang iyong programa. Bibigyan kita ng totoong halimbawa. Alam mo ba kung bakit 70% ng mga taong nanalo sa loto ay nawawala ang lahat sa loob ng ilang taon? Dahil nakatanggap sila ng pera ngunit hindi binago ang isip. Patuloy pa rin sa parehong vibrasyon ng kakulangan. At alam mo ba kung bakit ang mga atleta na nanalo ng milyong halaga ay nauwi sa kahirapan matapos tumigil sa paglalaro? Dahil sa parehong dahilan. Hindi pera ang nagpapabago ng buhay. Ito ay kamalayan. At ang kamalayan ay hindi nagmumula sa labas. Nagmumula ito sa loob. Nahulog din ako sa bitag na yon. Nang nagsimulang kumita ng pera, iniisip ko, ngayon ay ligtas na ako. Ngunit alam mo ba ang nangyari? Ginugol ko ang lahat. Pumunta ako sa London, naglaro sa kasino, gumastos na para bang hindi mauubos. Dahil sa loob ko, ako pa rin ay ang dating walang pera. May pera man ako, ngunit hindi pa rin nabago ang aking paradigma. At kung hindi ko ito naintindihan, nawala rin ang lahat. Ngayon, gusto kong isipin mo ang isang bagay. Ilang beses ka nang sinubukang baguhin ang iyong buhay at nabigo. Ilang beses ka nang nagsimula ng dieta at tumigil. Ilang beses kang gumawa ng plano sa pananalapi at sumuko. Ilang beses mong ipinangako na mag-ipon ng pera at sa susunod na buwan ay nalulugi ka. Hindi ito kakulangan sa determinasyon. Ito ay isang programa. At hindi mo mababago ang iyong buhay sa pamamagitan ng pakikipaglaban dito. Kailangan mo itong palitan. At dito pumapasok ang susi, ang iyong paniniwala ang nagkokontrol sa lahat. Kung naniniwala ka na mahirap kumita ng pera, mahirap ma ito. Kung naniniwala ka na hindi mo karapat-dapat na umunlad, palagi mong sasabotahe ang sarili kapag nagsimula ng umayos ang mga bagay. Kung naniniwala ka na huli na para magbago, hindi ka talaga susubok. Lahat ay nagsisimula sa iyong paniniwala. Alam ko na mahirap itong marinig dahil nangangahulugan ito na kung ang iyong buhay ay hindi ayon sa gusto mo, ito ay dahil tinanggap mo ang maling paniniwala. Ngunit alam ko rin na ito ay nakakapagpalaya. Dahil kung maaari mong tanggapin ang isang paniniwala, maaari mo rin itong tanggihan. Maaari kang pumili ng iba. At ito ang magbabago sa lahat. Ngayon, sabihin mo sa akin, ilang taon pa ang ipagpapatuloy mo ang paniniwala sa kasinungalingan? Ilang pang pangarap ang itatago mo dahil iniisip mong hindi mo kaya? Ilang beses ka pakikitil sa salamin at makikita ang isang tao na mas maliit kaysa sa tunay niyang halaga? Sasabihin ko sa iyo, ang pagkakamali ay hindi sa iyo. Ito ay sa sistemang nagturo sa iyo upang mag-isip ng ganito. Ngunit mula ngayon, kung ipagpapatuloy mo ang paniniwala, ang responsibilidad ay sa iyo na. Kaya, hayaan mong itanong ko, handa ka na bang sirain ang pattern na ito? Dahil kung ang darating ay babaguhin ang iyong buhay. Mayroong isang hindi nakikitang puwersa na kumokontrol sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Bawat desisyon na ginagawa mo, bawat pagkakataon na ginagamit o nasasayang, bawat resulta na mayroon ka ngayon lahat ay pinapamahalaan nito. At ang puwersang ito ay hindi swerte, hindi tadhana, hindi malas. Ito ay isang bagay na hindi mo namamalayan ngunit naroroon, tahimik na gumagana, walang pahinga, hinuhubog ang iyong realidad. Ang puwersang ito ay tinatawag na paradigma. Ngayon, sagutin mo ng tapat, ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, alam ko ang dapat kong gawin, pero hindi ko kaya. Ilang beses mong naisip, alam kong kailangan kong mag-ipon, pero gumastos ulit ako, o alam kong kailangan kong magpalit ng trabaho, pero nananatili pa rin dito. Alam mo ba bakit nangyayari ito? Dahil ang kaalaman ay hindi sapat. Ang impormasyon ay hindi nagbabago ng buhay. Kung nagbabago man, bawat tao na may diploma ay magiging mayaman, malusog, at masaya. Ngunit kilala mo ba ang isang tao na may kolehiyo o postgraduate na nagtataglay pa rin ng utang, malungkot, at frustrated? Kaya, sabihin mo sa akin, bakit nangyayari ito? Dahil ang paradigma ay mas malakas kaysa sa kaalaman. Ano ang paradigma? Ito ay isang hanay ng mga paniniwala at gawin na malalim na nakatanim na nakaprograma sa iyong isip mula pagkabata.
Nasa iyong subconscious ito, at ito ang nagtatakda kung paano ka kumikilos, paano ka nakadarama, at paano ka tumutugon sa lahat. Para itong autopilot. At alam mo ang problema. Hindi mo pinili ang autopilot na ito. Ito ay inilagay ng ibang tao, ang iyong mga magulang, ang iyong mga guro, ang lipunan, ang kultura kung saan ka lumaki. Magbibigay ako ng halimbawa, nang ipanganak ka, ang iyong isip ay parang blangkong pahina. Lahat ng sinasabi sa paligid mo ay naitatala. Ang pera ay hindi tumutubo sa puno, ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay na mahirap, kailangan magtrabaho ng husto upang mabuhay, ang buhay ay hindi madali. At ito ang naging pundasyon ng iyong mga kilos. Kaya kahit na ngayon ay may access ka sa impormasyon, kahit na alam mo kung ano ang dapat gawin, patuloy ka pa ring inuulit ang parehong mga pattern. Dahil ang nag-uutos sa iyong buhay ay hindi ang iyong malay na isip, ito ay ang iyong subconscious. Gusto mo bang makita kung paano ito totoo? Isipin ang isang tao na sinusubukang magbawas ng timbang. Alam ng tao eksakto kung ano ang kailangan gawin, kumain ng mas kaunti, mag-ehersisyo ng mas madalas. Kilala niya ang lahat ng dieta, lahat ng mga pamamaraan. Ngunit sa pagtatapos ng araw, kumakain pa rin siya ng sinabi niyang hindi niya kakainin. Bakit? Dahil ang kanyang programming ay nagsasabi, hindi mo kaya, palagi kang sumusuko, ganyan ka talaga. Iyan ang paradigma. At pareho ito sa pera. Gusto mong umunlad, gusto mong kumita ng higit pa, ngunit ang iyong isip ay nakaprogram na maniwala na ito ay imposible, mali, o para sa ilang tao lamang. Naranasan ko rin ito. Nang nagsimula akong kumita ng pera, sa palagay mo ba na nagbago ang aking buhay sa isang gabi? Hindi. Dahil sa loob, pareho pa rin akong sirang tao. May mga bayarin akong nabayaran, ngunit patuloy pa rin akong ginagastos ang lahat. Pumupunta ako sa mga kasino at naglalaro ng walang iniisip. Hindi dahil ako ay pabaya, kundi dahil ang aking paradigma ay nanatili sa kakulangan. Hindi ko alam kung paano panatilihin, hindi ko alam kung paano palakihin. Alam mo kung kailan ito nagbago? Nang maunawaan ko na kailangan kong baguhin ang programming, hindi lamang ang aksyon. Ngayon, hayaan mo akong tanungin ka, napapansin mo ba na inuulit mo ang parehong mga resulta sa loob ng maraming taon? Siguro sa iba't ibang bagay, ngunit may parehong pattern. Kumita at mawalan. Makakamit ang isang bagay at pagkatapos ay bumabalik sa dati. At tinatanong mo ang sarili mo, bakit sa akin? Ano ang nagagawa kong mali? Ang sagot ay, hindi ka mali. Nakaprogram ka lang. Ngunit ang magandang balita ay maaaring muling isulat ang programang ito. At kapag isinulat mo muli, nagbabago ang lahat. At gusto kong patunayan mo ito sa iyong sarili ngayon. Gagawa tayo ng simpleng hamon, ngunit makapangyarihan, sa loob ng 7 araw, obserbahan ang iyong mga iniisip tungkol sa pera. Tuwing may isip mo ang isang negatibong bagay, tulad ng hindi ko ito mabibili, napakamahal, mahirap ang pera, palitan ito ng, ang pera ay dumarating sa akin ng madali at sagana. Huwag lang sabihin. Damhin. Isipin kung paano ito kung totoo. Gawin ito sa loob ng 7 araw. Bakit ito gumagana? Dahil bawat pag-uulit ay isang bagong imprint sa iyong subconscious. Ganito nagsisimula ang pagbabago ng iyong paradigma. Ngayon sabihin mo sa akin, kung ulitin mo ito araw-araw, sa palagay mo ba ay walang magbabago? O baka sa unang pagkakataon, magsisimula kang kontrolin ang iyong buhay? Dahil nasa iyo ang pagpili. Maaari kang magpatuloy sa autopilot o kunin ang kontrol. Ngunit may papangako ko sa iyo ang isang bagay, kapag binago mo ang nasa loob mo, wala sa labas ang mananatiling pareho. Lahat ay vibra. Walang nakatigil. Wala. Ito ay hindi magandang ideya para lang sa motibasyon, ito ay isang siyentipikong katotohanan. Pinatunayan ng quantum physics na ang lahat sa universo ay enerhiya sa paggalaw, mula sa mga bituin hanggang sa upuan kung saan ka nakaupo. Pati ang iyong katawan. Pati ang iyong mga iniisip. Nangangahulugan ito na ang iyong mga iniisip ay hindi lang mga ideya na nakakalat, sila ay mga alon ng enerhiya na naglalakbay sa kalawakan at bumabalik sa iyo bilang mga resulta. Ngayon, huminto ka at mag-isip, ilang beses mo nang inuulit sa iyong sarili ang mga bagay tulad ng mahirap ang pera, hindi ito para sa akin, hindi ko ito makakamtan. Tuwing ginagawa mo ito, nagpapadala ka ng frequency. At ano ang ginagawa ng universo? Ibinabalik ito sa parehong frequency. Kung nag-vibrate ka sa kakulangan, inaakit mo ang kakulangan.
Kung nag-vibrate ka sa takot, inaakit mo ang mga sitwasyon na nagpapatibay ng takot. Ngunit kapag nag-vibrate ka sa kasaganaan, kapag nakaramdam ng pasasalamat, kapag nakatuon sa gusto mo sa halip na sa kinatatakutan mo, binabago mo ang iyong frequency, at nagbabago ang lahat sa paligid mo. Gusto mo ba ng patunay? Sinabi ni Albert Einstein, isa sa pinakamahuhusay na henyo sa kasaysayan, ang lahat ay enerhiya at iyon lang ang umiiral. I-adjust ang frequency ng realidong gusto mo at hindi mo ito maiiwasang makuha. Walang ibang paraan. Hindi niya sinabi baka gumana, sinabi niya hindi mo maiiwasang mangyari. Ito ay hindi filosofiya, ito ay pisika. Nalaman ko ito sa praktika. Noong 1973, umupo ako mag-isa sa sofa ng isang maliit na bahay sa Maplewood Lane, wala kundi isang pangarap. Isinulat ko sa papel, bubuo ako ng isang kumpanya na mag-operate sa buong mundo. Ngayon, pag-isipan mo, mag-isa ako, walang kuponan, walang estruktura, walang pera. Ngunit may malinaw akong imahe sa aking isip. Nakikita ko ito araw-araw. Damhin ko na parang ito ay totoo na. At hindi ako sumuko. Makalipas ang mga taon, nakatanggap ako ng tawag, Bob, naroroon kami sa lahat ng bansa sa mundo. Ang isinulat ko, ang inisip ko, ay naging realidad. At hindi ito mahika. Ito ay batas. At narito ang susi, inaakit mo sa iyong buhay ang mga bagay na kaayon ng iyong vibrasyon. Ito ay parang istasyon ng radyo. Kung nagtutun ka sa 78.5 hindi mo maririnig ang 102.3. At gayunpaman, karamihan sa mga tao ay nabubuhay na nakatutok sa maling frequency at umaasa na maririnig ang tamang musika. Gusto nila ng kasaganaan, ngunit nag-vibrate ng takot. Gusto nila ng kalusugan, ngunit nag-vibrate ng karamdaman. Gusto nila ng pag-ibig, ngunit nag-vibrate ng kakulangan. Napapansin mo ba kung gaano ito kabaliw? Ngayon, hayaan mo akong tanungin ka, ano ang ipinapadala mo ngayon? Ano ba ang frequency na ipinapadala mo sa universo? Kasi sasabihin ko sa'yo, hindi ang sinasabi mo lang sa bibig ang mahalaga, kundi ang nararamdaman mo sa loob. Kung sinasabi mo, gusto ko ng kayamanan, pero sa puso mo ay natatakot ka na hindi mabayaran ang mga bayarin, nagpapadala ka ng vibrasyon ng kakulangan. At iyon ang babalik sa'yo. Gusto mo bang baguhin ito? Gawin natin ang isang makapangyarihang bagay. Sa loob ng 3 araw, bago matulog, isara ang mga mata ng 5 minuto at isipin ang buhay na gusto mo na parang totoo na. Damhin ang emosyon. Pansinin ang mga detalye. Kung pera ang gusto mo, isipin ang bank statement ng iyong account na may halaga na gusto mo, halimbawa, 1,000,000 piso. Kung kalusugan, isipin ang sarili mong puno ng enerhiya, masaya, at ginagawa ang mga bagay na mahal mo. Kung relasyon, isipin ang perpektong eksena kasama ang taong iyon. Gawin ito ng may buong emosyon. Bakit ito gumagana? Kasi hindi naiiba sa isip ang totoong nangyayari sa iniisip lang. Sa bawat pagkakataon na ginagawa mo ito, ina-adjust mo ang frequency mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, sulit ba ang 5 minuto bawat araw para baguhin ang natitirang bahagi ng buhay mo? Kasi makakasiguro ako sa'yo, kung gagawin mo ito araw-araw, magsisimulang magbago ang mga bagay. Maliit sa simula tapos malaki. Ganito nagsisimula ang lahat sa pagbabago ng vibrasyon. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nakakamit ng lahat ng gusto nila at ng mga buong buhay na lang nangangarap. At alam mo ba kung ano ang pagkakaiba? Kamalayan. Hindi ito talino, hindi ito swerte, hindi ito talento. Kamalayan ito. Ito ang kakayahang tunay na mag-isip habang karamihan sa tao ay basta tumutugon lang. Sabi ni Earl Nightingale, ang tao ay hindi talaga nag-isip. At tama siya. Karamihan sa tao ay hindi nag-isip. Iniisip nilang nag-isip sila kapag aktibo ang utak, pero iyon ay pagtugon lang sa stimuli. Ang tunay na pag-isip ay paggamit ng mataas na kakayahan ng isip, persepsyon, imahinasyon, kalooban, rason, memorya, at intuisyon. Ito ang panahon na lumikha ka, sa halip na tanggapin lang. Ngayon, tingnan mo ang paligid mo. Ilan sa mga kilala mo ang buong buhay nagrereklamo, sinisisi ang gobyerno, ekonomiya, boss, o pamilya. Palaging sinasabi na gusto nilang magbago, pero ginagawa pa rin ang parehong bagay. Alam mo ba bakit? Kasi hindi sila nag-iisip. Hindi nila ginagamit ang isip para lumikha, kundi para tumugon lang. At ito ang malaking pagkakaiba ng nananalo at sumusuko. Gusto mo ng halimbawa? Oprah Winfrey.
Isang babaeng ipinanganak sa mahirap na pamilya, nakaranas ng pang-aabuso, hinarap ang diskriminasyon, pero naging isa sa mga pinaka-impluwensyal at mayayamang babae sa mundo. Paano nangyari yon? Naiintindihan niya na ang isip ang susi. Palagi niyang sinasabi ang tungkol sa visualisasyon, tungkol sa malinaw na imahe ng gusto niya, tungkol sa paniniwala bago makita. In-adjust niya ang frequency niya para sa buhay na gusto niya, kahit na lahat sa paligid niya ay nagsasabing imposible. Ngayon, gusto kong mag-isip ka tungkol dito. Ilan sa mga talento ang naiwang nakalimutan? Ilang taong kasing galing ni Oprah, Steve Jobs, at Will Smith ang sumuko dahil naniwala sa mga kasinungalingang narinig nila. Dahil pinayagan nilang kontrolin sila ng paradigma. Siguro kilala mo ang ganitong tao. Siguro nararanasan mo ito ngayon. Siguro may mga pangarap ka na hindi natupad dahil iniisip mong huli na o wala kang kakayahan. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi ito totoo. Hindi ka sumusuko dahil mahina ka. Sumusuko ka dahil hindi mo alam ang kapangyarihang taglay mo. At alam mo ba ang pinakamasakit? Sa kaibuturan mo, nararamdaman mo na ipinanganak ka para sa mas malaki. Alam mo na kaya mong gumawa ng higit, maging higit, at magkaroon ng higit. Pero pinipigilan ng takot, pagdududa, at lumang programa ang tinig na yon. Kaya gagawin ko ang tanong na maaaring magbago ng lahat. Hanggang kailan ka patatanggap na mabuhay ng mas mababa sa potensyal mo? Hanggang kailan ka makontento sa karaniwang buhay, kung maaari kang mamuhay ng pambihira? Ngayon gusto kitang hamunin, kunin ang telepono, tingnan ang social media. Ilang tao ang namumuhay ng buhay na gusto mo? Naglalakbay, may kalayaan, umuunlad. Alam mo ba ang pagkakaiba nila sa'yo? Nagdesisyon silang mag-isip ng iba. Nagdesisyon silang tumigil sa paulit-ulit na pattern. Kinuha nila ang kontrol ng isip at binago ang frequency. At magagawa mo rin ito. Pero narito ang tanong, maghihintay ka pa ba ng himala o magdedesisyon ka ngayon? Kasi sasabihin ko sa iyo ang sikreto, walang darating para iligtas ka. Ang pagbabago ay nasa iyong mga kamay. At kung hindi ka gagawa ng kahit ano ngayon, sa loob ng isang taon, mananatiling pareho ang lahat. At alam mo yon sa kaibuturan mo. Ngayon sagutin mo sa sarili, gusto mo bang maging isa sa mga sumusuko o isa sa ilang nananalo? Kasi ang pagpili ay sayo lang. At nagsisimula ito ngayon. Ang pinakamahalagang punto na gusto kong dalhin mo mula rito ay simple at makapangyarihan, hindi ka biktima ng mga pangyayari, ikaw ang lumikha nito. Lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon ay resulta ng vibrasyon mo, ng paniniwala na tinanggap mo, at ng mga imaheng pinanatili mo sa isip. At mula sa sandaling ito, may kakayahan kang baguhin yon. Ngayon, huwag tumigil dito. Ang susunod na mangyayari ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan. Parang umaakyat sa hagdan ng personal na paglago. Bawat hakbang ay nagpapabuti sa iyo ng 1% kumpara sa kasalukuyang sarili mo. At ang 1% bawat araw ay binabago ang lahat. Salamat sa paglalaan ng oras para sa sarili mo. Hinihintay kita sa susunod na video. Patuloy nating tahakin ang paglalakbay na ito kasi ang pinakamaganda ay darating pa. Ay click mo na kasi ngayon mauunawaan mo ang isang bagay na magpapaliwanag sa lahat ng iba pa. Hinihintay kita sa susunod na video.